When people hear Land of Promise, one place stands out. Mindanao! Mindanao, 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 Mindanao. A land rich in culture, resources, and untold stories. But beyond its beauty lies something deeper. Itadyak ang mga paa, iwagayway ang mga kamay, papuri sa kalangitan, araw, buwan at kalikasan. Itadyak ang mga paa, iwagayway ang mga kamay, papuri sa kalangitan, araw, buwan at kalikasan. Today, join us as we explore Mindanao, not just as tourists, but as storyteller. Gala tayo! Ano? Tara! Mindanao, 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 Sub-Saharan Mindanao. The Philippines is divided into three major island groups: Luzon, Visayas, and Mindanao. Located in the south, Mindanao is composed of 6 regions, each offering diverse landscapes from fertile plains to rich marine ecosystems. Mindanao is home to diverse ethno-linguistic groups shaped by centuries of history, from indigenous tribes to Islamic sultanates. Para sa amo, ang kultura dili lang tradisyon. Maugyod ni ang aming pagkakakilanlan. Hindi usa sa kaliwatan, kasaysayan sa pakikisok, patik sa pagkatao. Mindanao is widely recognized as the food basket capital of the Philippines due to its vast agricultural lands and favorable climate. It supplies a large portion of country staple crops including rice, corn, bananas, pineapple, and coconut. The island's rich soil and abundant natural resources allow farmers to produce high yields that supports both local consumptions and export markets. Dinalak na nagmula sa panaginip, dinalak hinabi ng ninuno natin, dinalak sangkapay nagmula sa kalikasan, pahalagahan kanya ang kagandahan.
Every thread woven into Mindanao's fabrics tells the story of identity and tradition. Mindanao is a paradise for travelers, but preserving it is our shared responsibility. Dibo kaayo, kay dunay piyesta, diri sa amo, sayaw sa dalan, kaon ug durian, mag-iay-iay. Lingaw kaayo sa kasing-kasing kung daghan turista moabot sa among lugar. Pero usahay ginapahinumduman pud namo sila nga ampingan ug respetuhan ang mga butang diri. But behind this beauty lies a greater question. How does Mindanao sustain all of this? Ibasura, plataforma walang kwenta. Makibaka, huwag matakot. Ibasura, plataforma walang kwenta. Hoy! Magsiuwi na kayo, wala kayong mapapala rito. Maraming ginagawa si Mayor kaya hindi niya kayo maasikaso. Baho! Ilabas niyo na kasi si Mayor! Hindi kailanman magiging sagat sa progreso ang pagsira ng kalikasan para lang sa ikauunlad ng bayan. Ang mga mangrove ang ating proteksyon sa bagyo at pangunahing tirahan ng mga limang dagat na siya yung pinagkukunan natin ng pagkain. Paulit-ulit kayo, wala kasi mayor dito. Umalis na kayo, nagdadala lang kayo ng gulo dito. Hindi kami papayag, ilabas niyo siya! Wala. Teka, anong kaguluhan ito, ha? At kayo, anong ginagawa niyo dito? Sumi na kayo! Mayor, nakikiusap kami sa inyo. Huwag niyo naman patayuan ng mga gusali yung pamayanan namin. Tama po! Narito ang aming mga hanap buhay. Paano na lang ang mga susunod na henerasyon? Kayo ba magdidikta kung paano ko patatakbuhin ang lungsod na ito? Oo! Lahat ng proyektong nilatag at ibinigay ko ay para sa progreso ng ating bayan. Progreso! Hindi progreso ang pagsira ng kalikasan. Para sa pansarili niyong interes lang kung bakit gusto niyo kami paalisin dito. Tama! Wala na kayong magagawa kasi pinal na ang desisyon ng gobyerno. Mamo! Hindi kami papayag! Makibaka! Huwag matakot! Ibasura! Plataformang walang kwenta! Makibaka, huwag matakot. Ibasura, plataforma walang kwenta. Sa bayan may batas, bawal lumabag o bawal lumabag. Pero pag sinabing pag, nag-comply ka na bawal lumabag. Pero may ginawa ka sa pinagbabawal na. Inayos mo yung law ng sanyo at sinabmit mo ulit. Ay bawal talagang ikay lumabag. Anong ibig mo sabihin? Teka muna nga, sino ka ba? Ba't nandito ka? Ako ang ina ng kalikasan ng lungsod na ito. At ngayon, Mayor, malapit mo nang masira ang lahat ng nagbibigay buhay dito. Anong ibig mo sabihin?
Kung bubuwagin niyo ang mangrove, mawawala ang proteksyon laban sa bagyo at mawawala ang tirahan ng mga isda. Kung puputulin niyo ang mga puno sa kagubatan, mawawala ang malinis na hangin, matutuyo ang lupa at magkakaroon ng baha o tagtuyot. Kung sisirain niyo ang watershed, matutuyot ang mga tubig sa inyong mga bukid, ilog at tahanan. Ang buhay ng tao at kalikasan ay konektado. Ngunit lahat naman ng proyekto ko ay para sa kauunlad ng lungsod. Progreso? Walang halaga ang mga gusali kung wala ng buhay sa paligid. Ngunit, may solusyon. Chiba kayo. Ano? Tara? In coastal communities across Mindanao, mangrove forests are being brought back to life. In the Davao Gulf, particularly in the island garden city of Samal, mangrove rehabilitation projects have been ongoing for years. Once damaged by cutting and coastal development, these areas are now being restored through the efforts of local communities, government agencies, and environmental groups. Today, mangroves are replanted and carefully protected. These forests act as natural barriers against strong waves, reducing the impact of storms and preventing coastal erosion. They also serve as breeding grounds for fish, helping support the livelihoods of nearby communities. Through these efforts, what was once lost is slowly being rebuilt, protecting both nature and the people who depend on it. In the upland forests of Bukidnon, communities are taking the lead in protecting their environment. Through community-based forest management, local residents, including indigenous groups, are given the responsibility to manage forest lands. In areas like Bukidnon, which serves as a major watershed and forest zone in Mindanao, communities practice reforestation, agroforestry, and sustainable farming to restore degraded lands. These efforts not only protect biodiversity but also provide livelihoods, ensuring that forests are not just preserved but sustainably used. This shows that when people are empowered to care for their environment, conservation becomes more effective and long-lasting. In Mindanao, water systems are carefully managed through watershed programs that connect forests, rivers, and communities. One example is the Mindanao River Basin, one of the largest river systems in the country, covering multiple provinces and supporting thousands of communities. Another is the Cagayan de Oro River Basin, where coordinated efforts focus on restoring forests, managing water flow, and preventing floods. Through the Mindanao Nurturing Our Waters program, these areas are protected using reforestation, riverbank restoration, and proper land management. By treating water systems as interconnected, these programs help reduce disasters, ensure clean water, and support sustainable development for future generations. Perhaps I need to reconsider. Guys! Yan! Agriculture topic na pero wala pa rin tayong topic. Easy lang, sabihin na natin magtanim ka, tapos hintayin mo. Magtanim ay di biro. Oo nga, ganun lang yun. Hindi, parang kulang yun. Hindi ko lang isang Sige na nga! Final na natin. Farming is simple. Yes. So short and simple. But sweet. Woo! Pas na agad natin. Mali. Ay, nagsalita siya. Plot twist. Farming isn't just about planting and planting. May programs din like seed planting. Nag-help to para mabigyan sila ng quality seed,
training and support sa farmers. Nag-start to noong 2011. Tinulungan nito yung mga indigenous farmers sa Misamis Oriental Para magkaroon sila ng sustainable farming at better livelihood. Hindi lang basta tanim, may training tools at support para maging productive at sustainable ang farming. So, hindi lang pala basta ginagawa lang? Hindi. Kailangan may tamang proseso para maging productive at sustainable. At may different phases ang seed program. Halimbawa, sa Seed 1, Foundation ng Sustainable Farming. Seed 2, Green Economy Development. Seed 3 naman, Diversification and Collaboration. And sa Seed 4, Resilience Building for Communities. May activities like herbs farming, peanut production, at stingless bee beekeeping. Nakatulong ito sa farmers, hindi lang sa income, kundi sa knowledge at community growth. Kaya pala may failures kapag mali ang simula. So hindi pwedeng bahala na. Kailangan prepared talaga. So, mali talaga yung initial idea natin. Sorry guys, ako lang to. Hindi guys, seryoso na. Tama talaga si Lian. Agriculture starts with right foundation. The seed program helps farmers grow efficiently and responsibly. Baka sa sustainable ng Mindanao? Para sa sustainable ng Mindanao! Ay naku, yun na yung mga pwede mga paninim ko. Huwag kang mag-alala! Tonight with Boy Abunda. Nandito ako. The solution is simple. Sprayan natin lahat yan. Talaga? Kahit walang peste? Oo, para advance mag-isip. Hoy, teka lang po. Hindi pwedeng spray first, isip later. At bakit? Dahil ngayon sa Mindanao, gumagamit na tayo ng IPM or tinatawag natin Integrated Pest Management. IPM? Ano yun? Ang IPM ay smarter way of controlling pests. Hindi lang basta spray. Tinitignan natin kung anong mali sa ating mga halaman. Kaya pala think before you spray. Tama! Sa IPM, hindi po one spray fits all. Dito, pinagsasama-sama ang cultural methods, biological methods, at kung kailangan lang, chemical methods. At may mga steps tayong sinusundan. Una, observe the crops. Second, remove pests manually if possible. Third, keep the area clean and healthy. And lastly, only use pesticides when necessary. Cultural? Biological? Parang science fair ah! Pero, simple lang po yan. For example, Pagtatanim ng pest-resistant varieties. Second, crop rotation or tamang taniman. Third, pagmamasid sa tanim everyday. Fourth, pagprotekta sa natural predators or ang pest. And lastly, paggamit ng pesticides kapag kailangan lang talaga. Ay wow! May strategy pala! Hindi bara-bara farming! exactly dito po. In Mindanao, ginagawa ng IPM. Specifically, in Bukidnon, Cotabato, and Lanao del Sur. Wow! Wow! Ang lalaki ng mga pananim ko! Ay, wow! Nalusog nga! Hindi mo na kailangan to! Tama! Dahil sa IPM, malusog ang halaman, malusog ang kalikasan. Okay! Less panic! More isip! Mula ngayong malaya ka na, magagawa mo na ang lahat ng gusto mo. Kahit masaktan man ang puso ko, tama na. Huwag mo na akong habulin pa. Uy, okay ka lang ba? Hindi na siya nag-reply. Sino ba yan? Yan ba yung post mo na nakaraan? Oo, hindi na siya nag-reply. Ilang araw na. Nakausap mo na ba? Ginost na yata. Ayun, hindi na nag-reply. Naku, huwag na natin pag-usapan yan. Ito, kumain ka na lang. Masarap yan. Galing yan sa amin.
meron dito? Chocolate! Alam mo ba kung saan gawa yan? Ito, nakalagay kakao. Siyempre, madali lang to. Tinatanim lang to eh. Grabe ka naman. Ganun lang kadali. Magtanim ng kakao dito sa Pilipinas. Napakarami sana nating kakainin dito. Okay. Eneng, huwag kayong matakot. Bibigyan lang ako ng konting informasyon sa inyo. Aray ko. Alam na kasi, yung chocolate kasi galing yan, siyempre sa kakao na sinasabi ng kanina. Hindi yan galing, madalas makikita yan sa farm, lalo na sa Mindanao. Pag-uusapan natin yung saktong lugar. Ano yan, sa lalawigan tulad ng Davao, Noon, North Cotabato, kasi maraming kilalang kakao farm doon. Tsaka mga ano ba tawag doon? Sustainable practices ba na tinatawag? Yung mga programa din yan, yung mga departamento ng agrikultura. Ikot na yun, kaya sagana ang kakao doon. Yung ETI din, mga NGOs pa tawag doon. Paano man yun? Nagtuturo sila kung paano pangalagaan yung kakao. Ano yun? Grabe ka naman, Lo. Nakagulat ka naman. Pero paano po ba napapanatiling available yun? Madali lang yan ha. Alam mo kasi may tinatawag tayo through sustainable cacao farming. Ano siya? Hindi natin inaabuso dapat yung lupa. Dapat paggamit natin ng mga paraan, organic. Yung tamang pagtatanim, dapat alam natin yan. Siyempre, yung alagahan, alaga sa kalikasan. Diba? Kasi ang kakao, alam ko lang, ay hindi lang siya basta tanim. Ano siya? Parte siya ng mas malaking sistema gaya na lupa, tubig, at gubatan na rin. So, Tay, paano po pag hindi sustainable? Bali, mangyayari niyan, siyempre, mawawala yung supply. Kaya nga may tinatawag tayong ba yun? Sustainable Cacao Development Roadmap, kagaya sa makikita natin sa Davao de Oro, diba? Para mapasiguro natin na ang pagtatanim natin ng kakao ay umaabot ng pagmatagalan. Anong ginagawa nila doon? Ang ginagawa kasi nila doon, instead na puro isang crop kung tawagin sa English, diba? Gumagamit sila ng agroforestry. Yun, pinagsasama nila yung kakao at saka yung coconut. Mga coconut na yan, tapos yung saging at iba pang mga puno. At hindi lang yun, syempre, para tumagal ang buhay ng kakao. Kasama rin dyan yung forest protection, pag-alaga natin sa kagubatan. Kapag kasi nalagaan natin yung kagubatan natin, mas stable yung tubig, klima at ang pagproduksyon natin. At kapag meron ding suporta mula sa ating mga miyembro ng gobyerno, diba? Meron tayong mas maayos na training, maayos na patas na market, diba? At yung mga incentives para sa ating sustainable practices. So, connected po lahat, no? From farm, forest, hanggang future, dapat sustainable. So kung walang sustainability, wala ring chocolate. Pero para sa future ng chocolate, I support sustainability talaga. Tama yan. Diba? Rachel for president talaga. Tama. Sustainable cacao farming protects the environment, supports farmers, and ensures tuloy-tuloy ang production. Tama! A combination of farm-level practices, land use safeguards, and institutional support presents a coherent sustainability pathway for cacao in Mindanao. Produce, buy, and eat sustainably. Alam mo, naisip mo mangyayari sa future natin? Uy, biglang serious na. Oo, may saan tayo titira. Ano ba mangyayari sa buhay? Wow, may plano ka rin. Siyempre, ikaw, ako, tapos cellphone. Grabe, priorities agad. Importante yun. Pero seryoso, dapat
sa future natin, sustainable pa rin. Ha? Kasama sa relationship goals yan? Oo naman, like how we get food, use resources, like kung sustainable ba yung lifestyle natin. Sige nga, example. Last time, sa biology class natin, may system called aquaponics. Tunog chemistry, kinakabahan ako pag ganyan. Biology nga eh. Simple lang. It combines fish farming and growing plants in water. Walang soil. For example, sa fish, siya yung nagpo-produce ng waste, and yung waste yung nagsisilbing nutrients sa plants, and yung plants yung naglilinis ng water. So, nagtutulungan sila. Yes, it's a natural cycle. Walang sasay. Parang relationship dapat lang. Exactly. At mas tipid din and also less water. Di mo na rin kailangan ng chemical fertilizer at efficient sa production. So, ginagamit na ba yun sa Pilipinas? Oo naman, pero sinisimulan pa lang siya. Meron na sa Mindanao, sa Claveria, and also sa Misamis Oriental. A young farmer started an aquaponics project through a government program pero hindi pa siya widely used kasi tinuturo pa lang siya sa mga youth farmers and some even trained abroad to improve it. So, future potential pala. Exactly, but it's an introduced system pero promising siya lalo sa sustainable fruit production. So, kung gusto natin ng stable future, Siyempre, kailangan sustainable din yung system natin. okay. So, ako, ikaw, aircon, At aquaponics. Grabe! Sobrang init to. Parang nagsasena yung mga kutok sa ulo, te. Honestly, sayang kung puro pawis ang napapala natin sa init na. Well, we are in Mindanao. Perfect place to talk about energy innovation. You do have a point. Regions like this have strong potential for renewable energy, especially solar power. Absolutamente. Sana like this is exactly why there is Tantangan Solar Project. The Tantangan Solar Project is one of the major renewable energy developments in Mindanao, located in Tantangan, South Cotabato. It was officially launched on August 6, 2025 as part of the Philippine shift toward cleaner and more sustainable energy. The project is developed by Apolaki 7 and supported by about 4.49 billion Philippine pesos in green financing from HSBC, showing strong international investment support. With a planned capacity of 99 megawatt peak, the facility is expected to generate over 150 megawatt hours of electricity annually, enough to power more than 82,000 households. It also helps reduce dependence on fossil fuels and carbon emission each year. Wait lang discussion namin to, dapat kami lang po narito, di ba? Oo nga po. Pero thank you po. Sige, alis ka na po. Tadya. Ate, yun naman katubig, baka dehydrated ka. Their project also supports the country's goal of increasing renewable energy use while promoting sustainable economic growth in Mindanao. So it shows how technology, investments, and natural resources can work together to provide clean and reliable power. Ay, hindi talaga siya papapigil, oh. Actually, that explains why solar energy is considered innovation here. So yung init na nireklamo natin ngayon, solution pala siya? Also, renewable energy really changes how community powers their futures. Oh, okay, fine. Gets ko na. Welcome po sa group namin. Energy innovations in Mindanao proves that sustainable solutions can come from natural resources. And the Tantangan Solar Project explain how clean energy can support both people and the environment. For sustainable and innovative Mindanao, for sustainable and innovative Mindanao.
Uy, tignan yung ganda, iba-iba. Wow, look at these patterns. Ang ganda. Parang optical illusion. Ang ganda niya, unique. Alam niyo guys, it is not just about aesthetics ha. Siyempre, alam ko yan. These also carries their stories, their culture, and also their legacies. Exactly. Yung culture and sustainability, hindi lang yung eme-eme. It's keeping these practices alive. Like what we're seeing here. Alive? Parang zombie culture? Oo na lang, te. Sabaw ka lagi eh. Did someone say cultural sustainability in Mindanao? Sino ka? Sino siya, guys? Te, magre-react ba kaming ganito kung kilala namin yan? Indigenous Knowledge Systems and Practices, or IKSPs, refers to the knowledge, skills, beliefs, and traditions passed down through indigenous communities across different generations. This includes storytelling, music, weaving, rituals, and ecological practices that connect nature, community, and culture. In Mindanao, these examples include tinalak weaving of the Tibuli, tenon weaving of the Yakag, and the Buklog Thanksgiving rituals of the Subanet. These are not only artistic expressions, but also systems of learning, identity, and environmental respect. Wow! Slow down! Dami naman! Para ka naman susunod na encyclopedia eh. Suntok! Eme lang ate. Pero pwedeng kami na lang po muna dito kasi gusto namin enjoyin yung exhibit eh. Pwede pong... Sige na po. Encyclopedia. Sige na po, sige po. Alis po muna kayo. Goodbye. Weaving traditions like Tinalak and Tibuli are taught through families and through schools of living traditions where elders pass cultural knowledge to younger generations. And rituals like Buklog strengthens community unity and spiritual connections. Although it is considered vulnerable due to modernization. Ay, ayaw talaga. Oh! IKSPs evolve while preserving cultural roots. By valuing these traditions, Mindanao keeps its heritage relevant and vibrant. Overall, IKSPs sustain culture by preserving identity, supporting livelihoods, and strengthening communities, and promoting harmony between the people and the environment. Actually, may point naman siya. Kung tutuusin niya, those are the real information about the culture of Mindanao. Give ko sa iyan. And Tinalak apparently saves your soul or at least your Instagram feed. Sobrang fashion, oh! Oo, give na natin. Bigyan natin sa kanya lahat. Siya yung nabuong 2026. How about bigyan kita nito? Ate, alam mo, agree naman ako sa sinabi mo. Cultural practices survive when people practice, celebrate, and protect them. Exactly. Mindanao's culture thrives through knowledge, practices, and participation. Right? How about for a living, thriving Mindanao culture? For a living, thriving Mindanao culture. Sabi na kayo dyan. Talaga dito sa Siargao, no? Super peaceful. Ang sarap ng hangin. Oo nga eh. Ang relaxing. Walang problema. Walang stress. Parang kanina pa tayo nakatambay dito. Baka mali tayo sa dinner. Oo nga eh. Tara na, balik na tayo sa hotel para makapag-ready pa tayo sa destination dito. Tara. Naku! Dagdag na naman sa lilinis. Araw-araw na lang. Talaga sa mga Hello, ma'am. Kunin niyo ang mga basura niyo doon. Ay! May maglilinis naman yan mamaya. Actually, ma'am, yung ganyang mindset, isa yan sa mga problema namin dito sa Siargao.
Kayo ba ma'am, gusto niyo bang wala ang ganda ng Siargao at ng buong tourist destination sa Philippines or sa Mindanao? Medyo. Parang OA naman yata. Ganun ba agad kabilis? Yes po, ganun po yun ma'am. Shout out sa inyo! Kapag puro basura, wala nang turistang babalik. Wala na ring kikitain ng ating mga locals. At syempre, mawawala rin ang mga isda at ang ating kalikasan. Hindi instant, pero unti-unti, pag pinagsama mo ang mga maling gawain, malaking problema yan, Diyos ko! Kaya nga may Siargao Green Economy Project, hindi lang ito simpleng paglilinis. Ito ay sistema para sa mas maayos na kinabukasan. May waste management, may circular economy, at may livelihood programs. At ayun lamang, pulutin ng basura at itapon sa tamang lagayan. Ang basura ay magiging solusyon kung gagamitin mo sa tama. Ang ipinakita ni Queen Pitik ay hindi lang simpleng paalala dahil ito ay bahagi ng mas malaking sistema ng sustainability sa Siargao. Ang waste management ay tumutukoy sa tamang pagsasaayos ng basura mula sa pagtatapon hanggang sa pagre-recycle. Kabilang dito ang pagsasegregate ng biodegradable at non-biodegradable waste, paglalagay ng basura sa tamang basurahan, at pagre-recycle ng plastic. Sa circular economy, ang basura ay hindi tinatapon. Ito ay ginagamit muli bilang bagong produkto. Halimbawa, ang plastic bottles ay ginagawang eco-bricks habang ang sachets ay ginagawang bags o souvenirs. Ang proyekto ay nagbibigay din ng kabuhayan sa mga lokal. Kabilang dito ang recycling-based businesses, paggawa ng eco-friendly products, at community cleanup jobs. Dati, basura lang yan. Ngayon, pinagkakakitaan na namin. Simula ngayon, magtatapon na talaga tayo sa tamang basura. At magiging responsableng turista na talaga tayo. Very good mga kapitik! At dahil dyan, shout out sa inyo! Pakatandaan, ang pagbabago sa kalikasan ay nagsisimula sa maliliit na hakbang. Bawat basura na itinapon sa tama, bawat gamit na nire-recycle, at bawat likas na yaman na pinangangalagaan ay hakbang patungo sa malinis at mas maunlad na turismo. Hawak mo ang beat, hawak mo ang gabi. Sa bawat galaw mo ako'y nabibi. Hawak mo ang beat, huwag mong bibitawan hanggang sa huling tugtog ng sayawan. Hawak mo ang beat, sumayaw ka pa. Mindanao is not just a destination. It is a living home of culture, nature, and communities worth protecting. Visiting this place means appreciating their beauty while protecting or taking responsibility to preserve treasures for future generations. Sustainability allows tourism and development without destroying what makes Mindanao unique in the first place. Environmental sustainability in Mindanao focuses on restoring and protecting natural ecosystems through mangrove rehabilitation, community-based forest management, and the Mindanao Watershed Program. So these initiatives help prevent disasters, protect diversity, and ensure clean water sources for communities. Agricultural sustainability supports programs such as the seed programs, integrated pest management, sustainable cacao development, and the aquaponic systems. These approaches make the food security system while reducing the environmental damage caused by traditional farming methods. Mindanao is also advancing through clear energy innovation such as the Tantangan Solar Project, which provides renewable electricity while reducing carbon emissions. Projects like this lessen dependence on fossil fuels and support long-term sustainable development.
Cultural sustainability protects indigenous knowledge systems and practices, traditional weaving like tinala and tanon, and rituals such as the buklog. These traditions preserve identity, history, and spiritual connections within Mindanao communities. Sustaining culture means respecting the people who keep these traditions alive. Community and economic sustainability ensure that developments benefit local people through initiatives like the Siargao Green Economy Project, waste management programs, circular economy practices, and livelihood opportunities. And these efforts create income while protecting natural and cultural resources. Mayor, nakikiusap kami na huwag mong tayuan ang aming pamamayan ng mga Bisaya. Histories and culture, diba? Sino siya, guys? Wow! Also supports the economy. Lusod na ito, lahat ng proyekto ko. At siya ay nagpapalibot ang bangkang sinauna at ang tubig na matcha.